Magandang umaga po at salamat sa pagdalo sa ating food safety course. Sa Filipino, ito ay ang kurso sa kaligtasan ng pagkain. Ang mga pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol sa layunin, saklaw, pangkalahatang ideya ng food safety course. Tatalakayin din natin kung ano ang kurso sa kaligtasan ng pagkain, bakit ito mahalaga, para kanino ito, at kung ano ang nilalaman ng kurso na ito. For the definition, food safety is the assurance or guarantee that food will not cause harm to consumers when it is prepared or eaten according to its intended use. Ang aking layunin ay para makapagbigay ng libreng food safety course sa mga food business operators sa ating barangay. Ang food business operators po refers to the owner or representative of the food business with a business permit from the city or barangay. Ilan sa mga food business operators na kabilang sa food safety course na ito ay ang mga mobile vendors. Sila po yung mga naglalako ng kanilang panindang pagkain. Hawker stalls, ito po yung may mga karinderya o kaya na may food stall malapit sa kalsada o nasa loob ng mall o supermarket. Ang kurso na ito ay para din sa may online business sa pagkain at mga fast food chains and restaurant supervisors and staff. Ang saklaw ng talakayin ay impormasyon para bumuti ang inyong kaalaman, saloobin at mga nakaugalian patungkol sa kaligtasan ng pagkain. Ang food safety course na ito ay nabuo dahil sa inspirasyon at base sa ating batas na Republic Act 10611 o kilala din bilang Food Safety Act. Ayon sa batas, ang ating pamahalaan ay may tungkuling ipatupad ang Food Safety Act of 2013. Nakasaad dito na mayroong responsibilidad ang mga food business operators na sumunod sa nasabing batas. Sa tulong ng pananaliksik at makabagong ideya, itong kurso ay magiging tulay upang iugnay ang mga serbisyo ng pamahalaan para sa ating mga mamamayan na nagnenegosyo sa pagkain. Nang sa gayon, ito ay makatulong upang mapaganda ang kalusugan ng ating mga mamimili. Makikita po natin sa larawan sa kaliwa ang 5 key measures for food safety. According to the World Health Organization, these are keep clean, separate raw and cooked food, cook thoroughly, use safe water and raw materials, and keep food at safe temperatures. Ito ay matatalakay natin sa mga susunod pang slides. Ano ang food safety course? Ito ay lecture discussion na naglalayon upang mapahusay ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok sa mahahalagang aspeto ng kalinisan ng pagkain, kontaminasyon ng pagkain, at ilang hakbang sa pag-iwas nito. Lahat ng ito ay maaaring makatulong sa pag-unlad ng sarili, pagsunod sa food safety law, at masigurado ang kasiyahan ng mga mamimili. Ano ang kahalagahan ng food safety course? Ang food safety course ay tumutulong ipatupad ang probisyon ng batas na naglalayon na maprotektahan ang mga kalusugan ng mga mamimili at magsulong ng patas na kasanayan sa kalakaran. Alam niyo ba, tuwing ikapito ng Hunyo kada taon, sineselebrate ng buong mundo ang World Food Safety Day. Dito sa Pilipinas, ito ay sinusulong o pinagdiriwang sa huling linggo ng Oktubre kada taon. Bakit mahalaga ang kaligtasan ng pagkain? Nakasaad sa ating 1987 Philippine Constitution na ang Estado ay poprotektahan at isasaalang-alang ang karapatan para sa kalusugan at itanim sa isip ng ating mga mamamayan ang kamalayan sa kalusugan. Ayon din sa Article 13, Section 12, ang Estado ay magtatatag at magpapanatili ng epektibong regulasyon sa pagkain at magsasagawa ng angkop na health manpower development and research na tumutugon sa problemang pangkalusugan ng ating bansa. At ang Article 16, Section 9 ay nagsasabing
The state shall protect consumers from trade malpractices and from substandard or hazardous products. Pag-usapan naman po natin ang ilang detalye sa kurso na ito. Ito ay self-directed learning. Sa course duration, maaari po itong tumagal ng kalahati hanggang sa 1 oras. Ang language na gagamitin ay Filipino, English, or Taglish. At mayroon po tayong pre-test bago ang lecture proper at post-test pagkatapos ng lecture. Ilan sa mga layunin ng training course na ito ay, una, para malaman ng participants ang kahalagahan ng Food Safety Act at bakit ito ipinapatupad. Pangalawa, mabawasan ang food risk at masigurado na ang kaligtasan ay masusunod sa different stages ng food production. Pangatlo, ma-appreciate ng food business operators ang kanilang mahalaga at aktibong tungkulin sa paghahanda ng malinis, masarap at masustansyang pagkain. At panghuli, for them to have a sense of fulfillment in contributing to the consumer's health and wellness. Ang kursong ito ay dinisenyo para sa mga food business operators. Ang course outcomes ay para tumaas ang kamalayan ng mga food business operators tungkol sa food safety law at para mas mag-improve ang knowledge, attitude, and practices ng mga food business operators sa food safety. Ang food safety course na ito ay magsisilbing pundasyon ng kaalaman para sa mga kasali. Ang nilalaman ng kursong ito ay ang mga sumusunod. Introduction sa Food Safety Act, food safety and its importance, food safety hazards, food handlers' hygiene and health, food hygiene, kitchen hygiene, food preparation, food safety myths and facts, food knowledge, handling and storage, kitchen safety, cleanliness and sanitation, permits needed, barangay and sanitary permits, prohibitions, penalties, and sanctions, and food safety training. Muli, magandang umaga. Ako po pala si Josh at ako ay isang registered nutritionist dietitian at naging professor sa Far Eastern University, Nicanor Reyes Medical Foundation School of Nutrition and Dietetics. Storytelling time muna tayo. Magkukwento ako sa inyo ng mga naalala ko na may kinalaman sa food safety. Yung isa sa bahay at yung isa naman ay sa trabaho. Kadalasan naging nakaugalian ko na yung kapag nagluluto ako gamit ang sandok, ito ay pinapatong ko sa chopping board na pinaggamitan ko na sa paghihiwa ng hilaw na karne. Nalaman ko na hindi pala wasto ang ganitong klase ng practice dahil nagkakaroon ng cross-contamination na tinatawag. Sa trabaho naman, naalala ko na aksidenteng nakapaglagay ng dishwashing liquid sa niluluto yung kasamahan namin sa trabaho. Ang nangyari tuloy, naapektuhan ng kalidad at kaligtasan ng ulam dahil ito ay kontaminado na. Naging silbing aral sa amin ng pangyayaring ito. Yung kwento kong ibinahagi ay ilan lamang sa mga maaari nating maging karanasan patungkol sa kaligtasan ng pagkain. Simulan na po natin ang pagtalakay sa Food Safety Act. Ito rin ay kilala sa Republic Act No. 10611. Ang mga food safety regulatory agencies ay ang Department of Health at Department of Agriculture. Makikita ninyo sa kanan ang mga ahensya at iba't ibang opisina ng gobyerno na may kinalaman sa kaligtasan ng pagkain. Isa sa mga probisyon ng RA 10611 ay ang mga food business operators, micro, small, and medium-scale enterprises ay dapat matrain sa food safety regulations at mayroon ding mandatory training on safe food handling na dapat pinapatupad para sa mga food handlers. Base naman sa Sanitation Code of the Philippines, ang local government unit ay responsable upang ipatupad ang mga food safety standards where food is produced, processed, prepared, at sa mga pagkain ibinebenta sa kanilang lugar.
Saklaw nito ang kalinisan ng maliliit na negosyo ng pagkain at mga pampublikong kainan. May mga responsibilidad din kayo bilang food business operators. Talakayin natin ang ilan dito. Tungkulin ninyo ang masigurado ang kalinisan ng mga produktong pagkain. Kayo rin ay aasahang susunod sa mga itinalagang food standards patungkol sa food safety. Sa batas, lahat ng food business ay magtatalaga ng Food Safety Compliance Officer na pumasa sa training na kinikilala ng Department of Agriculture, Department of Health o ibang accredited organization. Maaari din naman ang mga may-ari ng negosyo ang siyang maging Safety Compliance Officer. Ang Department of Agriculture ay may kinalaman sa pagkain mula produksyon at pag-ani. This includes foods that are locally produced or imported. Ang Department of Health ay responsable sa kaligtasan ng mga processed at prepackaged food, locally produced or imported food. Sila din ang mga nagmamonitor ng pag-aaral tungkol sa foodborne diseases. Foodborne disease is an illness that comes from eating contaminated food. Ang local government unit ay nakatuon naman sa food safety in food restaurants, street foods, fast food chains, and ambulant vending o yung mga naglalako ng mga pagkain itinitinda. Bakit mahalaga ang kaligtasan ng pagkain? Ang pagkain ligtas ay ang pinagkukunan natin ng carbohydrates, proteins, and fats. Kasama na dito ang bitamina at mineral. Kapag ligtas ang ating kinakain, ito'y naglalayo sa atin sa sakit, kapahamakan at kamatayan. Higit sa lahat, may epekto ang food safety sa kalusugan ng mga mamamayan. May tatlong klase ng food hazards. Ito ay ang biological, chemical, at physical. Ano ang food hazard? Ito ay pwede nating sabihin na kahit anong bagay na makikita natin sa ating pagkain na maaaring magbigay o magdulot sa atin ng kapahamakan, sakit, hindi magandang pakiramdam, o pagkaospital. Pag-usapan naman natin ang mga tatlong nabanggit kanina. Pag sinabing biological, maaaring ito ay bacteria, virus, mold, at yeast. Ito rin ang mga likas na laso na taglay ng ilang halaman o yamang dagat. Kadalasan, ito ay ang nagiging sanhi ng tinatawag na foodborne illnesses. Sa chemical hazard, panlinis sa mga kemikal o kemikal na ginagamit sa pagsasaka katulad ng pesticide. Kaya mahalaga po na hugasan natin ang mga gulay at prutas bago ito lutuin at kainin. Sa physical hazard, ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang bubog, bato, kabibe, buto ng hayop, parte ng insekto, alahas, buhok, kuko, alikabok at iba pa. Maiiwasan natin ang mga food hazards kapag tinututukan nating maigi ang mga paghahanda ng pagkain at ang ating pagluluto. Makakatulong din kung mayroon tayong plano na sinusunod habang tayo ay naghahanda ng mga pagkain sa kusina. Tingnan po natin ang larawang ito at ating ikumpara. Ito po ay nagsisilbing gabay kung ano po yung ideal na kasuotan habang tayo ay nagluluto at naghahanda ng pagkain. Simulan po natin. Sa ulo po, mayroon tayong nakikitang hairnet. Yun nga lang sa kanan, hindi po lahat nakapasok ang buhok. Mas mainam po kapag tayo ay nagsusuot ng hairnet, nakapasok po lahat ng ating buhok at covered lahat para wala pong mahuhulog o pwedeng humalo sa ating mga nilulutong pagkain. Meron din po tayong nakikitang apron, yung nasa kaliwa wala pong punit, samantalang yung nasa kanan ay may punit. Advisable na gumamit po tayo ng apron na maganda ang kalidad. Sa kanan, meron po tayong makikitang punit na parte ng kasuotang pang-itaas at pantalon. Maganda po kapag tayo naghahanda ng pagkain, presentable ang ating kasuotan. As much as possible din po, maganda na wala po tayong sinusuot ng mga alahas na maaaring makaabala o mahulog sa ating niluluto. At sa paa, hindi po advisable ang nakatsinelas at mas mainam po na nakasuot tayo ng closed shoes, working shoes o mga sapatos na tatatakpan ng ating mga paa.
Mayroon din po pala tayong makikitang sugat sa bandang kanang kamay. Maganda na ito ay nilalapatan ng first aid o kung ano man yung pwede nating igamot bago tayo bumalik sa pagluluto. Ang ating mga kuko ay dapat laging nati-check at nasisigurado na ito ay maiksi lamang at malinis. Isa sa mga dapat nating inaalagaan bilang food handler ay ang ating kalusugan. Importante po na tayo ay naliligo araw-araw dahil sa bakterya na maaaring nasa katawan na natin. Mahalaga rin po na tayo ay malusog at masigla. Tama lang po na maging kaugalian ang paghuhugas ng ating mga kamay gamit ang sabon at tubig. Iwasan po natin ang paghawak sa ating mukha, buhok o ilang parte ng ating katawan habang tayo naghahanda ng pagkain. Huwag po tayo uubo at babahing sa pagkaing ating hinahanda. Kapag tayo po ay may karamdaman na, especially if it's food poisoning, hindi na po tayo dapat nagre-report sa trabaho at tayo po ay dapat nagpapagaling muna. Kung kailangan po ng gloves, pwede po tayo gumamit ng hand gloves habang nagpe-prepare ng pagkain at kagaya po ng nasa larawan na nakikita ninyo, mainam din po ang mask o mouth shield na pwedeng gamitin habang tayo ay naghahanda ng mga pagkain. Ano ang food hygiene? Makikita po ninyo sa larawang ito na maayos po yung paggamit nila ng hairnet, apron, nakasuot po sila ng proper uniform, meron po silang face mask at naka-gloves habang sila po ay naghihiwa ng cake. Kung mapapansin niyo po, ang kulay ng kanilang hand gloves ay kulay asul. Ang dahilan po dyan ay maaaring kapag napunit o sira na po yung gloves at sakaling ito ay hahalo sa pagkaing inihahanda, makikita po nila ito kaagad at maaalis. So, isa din po sa dahilan yun kung bakit may kulay ang mga gloves na nakikita natin sa larawang ito. In other words, food hygiene is a practice to prevent foodborne illnesses that is caused by microbial contamination. Mga karagdagang kaalaman sa food hygiene. Makakatulong na magbukod tayo ng mga ginagamit nating chopping board na yari sa plastic o kahoy kapag tayo naghahanda ng hilaw at lutong pagkain. Ito ay mainam upang maiwasan ang cross-contamination. Upang mamatay ang bakterya, importante na dapat lutuing maigi ang karne, isda, itlog at manok. Gumamit po tayo ng bukod na kutsara sa tuwing tayo po ay tumitikim ng pagkain. Ididiscuss ko po ang pagkakaiba ng mga sumusunod: contaminant, contamination, contaminated food, at cross-contamination. Ang contaminant ay substance o bagay na makikita sa pagkain na maaring maging sanhi para ito ay makasama sa ating kalusugan. Ang contamination naman ay ang pagkakaroon ng mga substance o mga bagay na marumi na makakaapekto sa kalidad ng pagkain. Ang contaminated food ay pagkain na maaaring makasama sa kalusugan dahil naglalaman ito ng mga bagay o sangkap na hindi naman dapat naroon. Sa cross-contamination, ito ay ang paglipat ng contaminant, halimbawa bakterya o virus, sa isang pagkain na hilaw sa pagkaing luto na. Base po sa larawan, pag-usapan natin ang senaryo o mga pangyayari kung saan magkakaroon ng contamination o cross-contamination. Halimbawa, sa sausawan ng fishball, may makikita kayo na lumulutang na langaw. Ang contaminant ay ang langaw. Ang sausawan naman ay tatawagin na nating contaminated na pagkain. Sa cross-contamination naman, halimbawa, kapag may ginagamit tayong plato na pinaglalagyan ng hilaw na hotdog o kaya naman karne na pang barbecue at yung plato na yun ay may katas ng dugo ng hilaw na karne, tapos ito din yung gagamitin nating plato kapag nilagay na natin yung lutong hotdog o mga barbecue, ang pagkain ito ay masasabi nating na cross-contaminate na. Kalinisan sa kusina. Ating ugaliin na ang ating kusina ay malinis bago at pagkatapos nating magluto. Ito ay isang hakbang upang masigurado
na ang ating lulutuin ay magiging ligtas para kainin. Ating alalahanin na kahit gaano kasarap tingnan ang pagkaing inihain sa atin, kapag nakita naman natin na ang kusina kung saan ito ay niluto ay napakarumi, malamang tayo po ay magduda at hindi na po natin ito gagalawin at kakainin. Ilang tips para maging malinis ang ating kusina. Una, siguraduhin natin na tayo ay mayroong sapat na panlinis at tubig. Cleaning products suitable for food contact surfaces should be used in food preparation and storage areas. Ugaliing i-disinfect ang mga basahang tela kung ito ay ginagamit na pampunas o panglinis. Kung maaari, iwasan nating nasa kusina ang mga alagang hayop. Ipagbigay alam po natin sa ating kasamahan o supervisor kung meron tayong napapansin sa ating kapaligiran na maaaring makaapekto sa safety ng pagkain. Humingi po tayo ng tulong sa mga profesional, halimbawa para sa pest control management, para masolusyonan ang mga problema natin sa mga ipis o daga sa kusina o sa lugar na pinaghahandaan ng pagkain kung ito ay kinakailangan. Let us remember that cleanliness and sanitation is the most effective and cheapest method of controlling pests. Sa paghahanda ng pagkain, may mga ilang bagay tayong gustong ipaalala. Mainam na meron po tayong workflow na sinusunod para tayo ay maging productive. Kung may food thermometer po tayo na gamit, dapat ito ay calibrated. Importante din na ang cooking temperature ng mga pagkain niluluto ay nasa 70 degrees Celsius. Ito rin ang temperatura na nire-rekomenda kapag tayo ay nag-iinit ng pagkain. Sa tagal na 2 minuto at sa temperaturang nabanggit, mamamatay na ang mikrobyo na pwedeng magdulot ng sakit sa ating katawan. Kung wala po tayong thermometer, paano po natin malalaman kung nasa 70 degrees Celsius na po ang temperature ng ating niluluto? Para po matansya natin, magbibigay po ako ng halimbawa. For reference, ang tubig po na kumukulo ay nasa 100 degrees Celsius. Pwede nating sabihin ang 70 degrees Celsius ay ang temperature bago pa kumulo ang tubig. Para maging tiyak, advisable pa rin ang food thermometer para sa tamang temperatura. Siguraduhin natin na mapanatili ang mga pagkain above 60 degrees Celsius kung ito ay mga pagkain dapat kainin na mainit at 5 degrees Celsius naman kapag ito ay ang mga pagkain na dapat kinakain natin ng malamig. Kapag naghahanda ng mga pagkain, ugaliin nating alamin ang relihiyon ng ating mga kliyente o customer para tayo makasunod sa mga pinagbabawal sa kanila at mailuto natin ang mga pagkain na naaayon sa kanilang pananampalataya. Tandaan po natin ang mga pagkaing iniinit, pinapalamig o tinutunaw mula sa freezer ay dumaraan sa temperature danger zone. Ano ang temperature danger zone? Ito yung temperature na delikado sapagkat ayon sa pag-aaral, ito ang temperature na maaaring bumilis ang pagdami ng bakterya sa pagkain. Ito ay mula 5 degrees Celsius hanggang 60 degrees Celsius. May mnemonic na maaaring tandaan para maiwasan ang pagdami ng foodborne pathogens na dala ng pagkain. Ito ay ang FATOM: food, acidity, temperature, time, oxygen, and moisture. Pag-usapan po natin ang mga nabanggit. Sa pagkain, kailangan ng bakterya ng pagkain para ito ay dumami. Halimbawa, ang itlog ay may protina. Ito ang pwedeng maging source ng pagkain ng bakterya. Sa acidity, an acidic environment can prevent the growth of bacteria. Mapapansin po natin na kadalasan adobo ang ating handa kapag malalayong lugar ang ating pupuntahan, kagaya ng handaan o picnic. Dahil ito po ay may suka at subok na natin yan, hindi po ito madaling mapanis. Sa temperature, in general, ang mataas na temperature ay makakatulong na mamatay ang maraming klase ng bakterya. So, maaaring sa sobrang init o sobrang lamig, mamamatay na po ang maraming klase ng bakterya na maaaring makasira ng pagkain.
Oras, kailangan ng panahon para dumami ang mga bakterya. Kadalasan, ang room temperature o temperature sa ating paligid ang pinakamainam na kondisyon para sila ay dumami. Kaya po hindi nire-rekomenda na ang pagkain ay nasa temperature ng lagpas sa 2 oras. Mas mainam na mapalamig po ito at mailagay na sa refrigerator para ma-preserve po yung quality nito. Sa oxygen, may mga bakterya na kailangan ng oxygen at mayroon din namang hindi ito kailangan upang dumami. Ang halimbawa po para ang oxygen sa pagkain ay maalis ay yung vacuum-sealed na processed food, yung canning, a method of food preservation o sa mga delatang pagkain ay inaalis din ng oxygen sa pagkain para mamatay ang mikrobyo at para humaba din ang shelf life nito. Lastly, moisture. Kailangan ng bakterya ng tubig. Ang halimbawa po para maalis ang tubig o moisture para mamatay ang bakterya sa pagkain ay ang paglagay ng asin. Ito po ay makikita natin sa mga pagkain kagaya ng daing, tuyo, at iba pang produkto na maaalat. Pumunta naman tayo sa mga katang-isip o ilang paniniwala pagdating sa kaligtasan ng pagkain. Wala pang 5 seconds na nahulog ang pagkain. Okay pa kaya ito kainin? Hindi na po. Hindi na po ito ligtas kainin sapagkat ang mga mikrobyo ay maaaring nasa pagkain na nahulog at ito ay pwedeng maging sanhi ng sakit. Masasabi ba na ligtas kainin ng pagkain base sa amoy nito at anyo? Ang sagot, hindi po. Ibig sabihin, maaaring amoy masarap at mukhang masarap ang pagkain, ngunit meron na pala itong mikrobyo na hindi nakikita ng ating mga mata. Maaari ba akong magkasakit sa pagkain kinain ko 3 araw na ang nakalipas? Ito po ay tama. Dahil may mga mikrobyo na nagbibigay sa atin ng masamang pakiramdam pagkatapos ng ilang oras o kaya naman ilang araw na ang nakalipas. Dumako naman po tayo sa food knowledge, handling, and storage. FIFO, ibig sabihin first in, first out. Ibig sabihin po nito, una po nating isasahog o gagamitin ang mga rekado o sangkap sa lutuin na una nating nabili. Ugaliin natin na hindi na bumili o kumonsumo ng mga dilatang produkto na expired na. Bumili tayo sa mga pamilihan na subok na natin. Idadagdag ko lang po dito ang pananaw naming mga nutritionist dietitians na diet starts with what we buy or purchase. Kasi po, kung anong ating bibilhin, ito po ang magiging laman ng ating mga cabinet o refrigerator na ating iluluto at kakainin. Nasa atin po ang pagpapasya kung ano po ang mga klase ng pagkain na ating ihahanda at lulutuin para sa ating pamilya. Checkin din natin ang storage area ng ating mga pagkain at panatilihin itong malinis. Maganda po na simulan at makasanayan po natin ang pagbabasa ng nutrition labels upang malaman natin ang taglay na sustansya ng mga produkto na binibili natin. Punta naman po tayo sa kitchen safety. Bago magsimula sa ating pagluluto, checkin po natin ang paligid ng ating kusina. Kasama po dito ang tubig, ilaw, kuryente, LPG at mga gagamitin natin sa pagluluto. Importante na mayroon tayong first aid kit sa lugar kung saan tayo nagluluto at contact numbers na nakahanda kapag may emergency. Makakatulong din kung meron tayong kaalaman sa first aid o pang-unang lunas, lalong-lalo na kapag may naaksidente sa kusina. Kung kaya po natin bumili, it is advisable na mayroon po tayong fire extinguisher stored nearby at tandaan lang po natin kung hanggang kailan po ang life expectancy nito. Kapag tayo po ay nagluluto na, iwasan po natin yung multitasking na tinatawag. Halimbawa, nagpiprito po tayo ng ulam, tapos tayo din po ay naglalaban ng mga damit. O kaya naman maglalaro ng game sa cellphone. Maaari po kasi nating makalimutan ang ating niluluto kapag marami po tayong iniintindi. Baka ito po ay maging sanhi ng sunog at ilang pang bagay na mapanganib. Ang kalinisan sa ating kapaligiran naman ang ating paksa.
Mahalaga na nagtatapon po tayo ng basura sa pang-araw-araw. Mas maganda din kung ito ay nakabukod sa nabubulok at sa hindi nabubulok. You can create and implement a daily, weekly, and monthly cleaning schedule for the utensils, work area, and equipment. Maliban sa paglilinis, sanitizing is done after cleaning. This process reduces and eliminates pathogenic bacteria on the surfaces. The following are the list of permits that are needed if you plan to have a food business in your area. Kailangan po natin ng sanitary permit. Meron pong walk-in or online application. Ito po ay makikita sa website ng Quezon City. May guide po dyan step by step. Usually, ito ay ma-accomplish nyo na sa BOSS or Business One-Stop Shop. Kailangan din po ng valid health certificate para sa mga food handlers. And lastly, kailangan din po ng business permit or license to operate na nagmumula sa barangay at sa City Hall. Ito po ang step-by-step procedure kung paano makakakuha ng business permit sa ating barangay Holy Spirit. Para naman sa pagkuha ng sanitary permit sa ating City Hall, ito po ang ilang hakbang at proseso na makikita din po ninyo sa kanilang official website. Paano po kung wala akong business permit mula sa barangay? Bilang isang paalala, bawal po mag-operate ang isang food business ng walang authorization. Sa batas ng Food Safety Act of 2013, kapag tayo po ay napatunayang lumabag, may mga parusa po ito. Makikita po ninyo sa slide na ito ang mga penalties, violations, at sanctions. Meron po kayong kaukulang babayaran kung sakali po na tayo'y napatunayan na nagkasala at maaari din po tayong matanggalan ng lisensya o permit. Upang madagdagan pa ang inyong kaalaman, meron pong kinokondak na food safety training ang Department of Nutrition, College of Public Health, University of the Philippines, Manila, at meron din pong non-government organization tulad ng Food Safety and Hygiene Academy of the Philippines. Sila po ay pumasa at kabilang sa binigyan ng accreditation ng food safety regulatory agencies ng ating bansa. Maaari din po tayong tumingin sa mga websites at magbasa ng mga libro o ibang sources ng reliable information para madagdagan ang ating kaalaman patungkol sa kaligtasan ng pagkain. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Layunin ko po na matulungan kayo na makapaghanda at makapagbenta ng malinis, ligtas, masarap at masustansyang pagkain. Muli, maraming salamat po.